Isang lalaking naniningil ng utang sa Malaybalay, Bukidnon ang pinagtataga ng nangutang sa kanya. Ayon sa mga pulis, siningil ng biktima ang sospek hanggang sila'y nagkasagutan. Nauwi ito sa pananaga. Tumakas ang sospek pero nadakip din. Walang pahayag ang sospek na kakasuhan ng frustrated homicide. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Naniningil daw ng utang ang babaeng pinatay sa saksak sa Mauban, Quezon. Ayon sa mga pulis, may lending business ang biktimang si Michelle Pajarillo. Pinautang niya ang mag-live-in partner kung saan bahay ang collateral. Pero nang puntahan ang bahay ng magka-live-in para maningil, nakulitan daw ang mga ito at sinaksak siya sa dibdib. Tumakas sa mga sospek pero sumuko rin sa pulisya kalaunan. Sinampahan sila ng reklamong murder. Buhay ang naging kapalit ng paniningil ng isang babae sa Cavite matapos siyang patayin at pagkasyahin sa isang icebox ng pinautang niyang kapitbahay. May spot report si June Veneracion. Pilit pinagkasya sa icebox na yan ang katawan ng babaeng naniningil lang ng utang sa 13 Martires, Cavite. Hindi makatao, pandemonyo. Kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Base sa investigasyon, nagpunta kahapon ang biktimang si Marijoy Singayan sa kanyang kapitbahay para maningil ng buwan ng hulog sa 50,000 pesos na utang. Nagkaroon ng medyo pagtatalo and then nasapok ng ating suspect, yung ating biktima. And nung matumbag po si biktima, nakakita siya ng tali and then pinikti po niya bago niya inilagay din sa icebox. Base sa investigasyon ng 13 Martires City Police Station, pinwersang ipasok ng suspect sa maliit na icebox na ito ang biktima na merong taas na 4'11 hanggang 5 feet. Hinala ng mga pulis, posibleng nagkabali-bali ang mga buto nito. Makukumpirma yan kapag lumabas na ang resulta ng autopsy na ginawa sa kanya. Tumakas ang suspect at tumawag sa kanyang misis kinagabihan para sabihing may patay sa kanilang cooler. Isinumbong ng misis sa mga pulis ang ginawa ng kanyang mister na naaresto sa Pasay kanina. Totoo po ba na pinatay niyo raw po itong biktima? No comment po. Ang mataas sa presyo ng mga bilihin umano ang kalimitang dahilan ng pangungutang ng mga Pilipino ayon sa isang ekonomista. Sa hirap din ng buhay, hirap din ng ilan na makawala rito. Ang payo ng mga eksperto para makalaya sa utang sa report ni EJ Gomez. Sa hirap ng buhay, madalas daw napupunta si Bibian sa loan doon. Loan dito, loan doon. Ang perang inutang, ginagamit niya para sa matrikula ng anak o puhunan sa tindahan. Yung budget namin na pambili ng pagkain, binabawasan pa namin para itira sa tubig, ilaw, bahay. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya, nangutang naman si Irene sa bangko. Pero ang pansamantalang kaluwagan, may kapalit na stress nang ang utang lumobo sa 387,000 pesos. Nagraratel ako, wala ko ibayad. Pinakakaba ko, yung sinasabing nasa branch, ganito na raw ang kaso ko. Kailangan din nila kasing humiram din para kailangan mabayaran din yung mga gastusin, no? Kailangan talaga mas mabilis yung pagtaas din ng kita para makahabol. Ayon sa isang ekonomista, mainam kung mapapabuti ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Mabubus yung productivity, dadami yung output, bababa yung production cost, bababa yung presyo ng bilihin. Na kung matutupad, posibleng makatulong para mabawasan ang pangungutang ng mahihirap na Pilipino. The policies are there, the laws are there. Often the challenge is making sure that this all cascades down. You can only create the enabling environment from the government side. The actual catalyst for all of this will have to come from the private actors. Pero kung hindi talaga maiiwasang umutang, kailangan dagdagan yung kita or maganap ng mas mataas na kita, whether locally or abroad. At para makawala sa utang, payo ng isang financial expert, ilista yung mga utang mo, lalo na kapag marami kang utang, and then i-prioritize mong bayaran yung pinakamaliit. Itodo mo lahat doon, tapos yung mga ibang utang mo, minimum lang yung payment until such time na nabayar mo na yung pinakamaliit na utang mo. So mag-move ka doon sa next na pinakamaliit. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.